Itong video ito, hindi to ngayon. Binidyo ko to nung bago ako mag-birthday. Sobra talaga akong naawa sa sarili ko ba. Pag nakikita ko tong video na to. Sa mga time kasi na hindi ko kayang i-handle yung nasa utak ko. Gusto kong isigaw. Pero paano? Diba? Kapag umalis ka, ibang iisipin sa'yo. Pag nagmukmuk ka, iba iisipin sa'yo. Kapag umiyak ka, di ko alam kung anong pwede niyong isipin sa akin. Pero pakiramdam ko, hindi mahalaga sa inyo kung ano talaga yung totoo. Ang importante sa inyo, yung literal na nakikita ninyo. Pero ako mismo sa sarili ko, awang-awa ako. Kapag hindi na talaga kaya, ganyan ginagawa ko. Para hindi ako makahanap ng gulo. Galit, sama ng loob, lungkot, yan ang nararamdaman ko sa mga time na yan. Hanggat sa isip ko, importante sa akin yung mga mahal ko sa buhay. Kung kaya ko magtiis, magtitiis ako. Kaya kung nakikita nyo sa akin na para na akong baliw, yung para bagang sa isip nyo sama-sama ako ng tao minsan, di ba pwedeng kahit minsan lang. Di lang naman kasi kayo yung mahal ko. Mahal ko rin kasi yung sarili ko. Kaya kung nasasaktan man ako sa inyo, nasasaktan din ako sa sarili ko. Kung titignan ko lang ang sarili ko, alam kong sobrang nasasaktan na. Malungkot lang kasi ako lang talaga nakakaalam sa pinagdadaanan ko. Ako lang nakakaramdam sa nararamdaman ko. Malungkot na ewan. Masaya na ewan. Basta kung alam ko alin yung makakabuti para sa lahat. Yun ang pinipili ko. Ganun ang buhay eh. Halo-halo yung iniisip ko. Namimiss ko yung mga mahal ko sa buhay. Namimiss ko yung nakaraang wala pa akong mga problema. Kasi ngayon napakabigat ng obligasyon ko sa buhay. Para sa akin napakabigat. Pero ginagawa ko madali hanggat masaya ako. Madali lang para sa akin. Nagagawan ko ng paraan. Kasi mahalaga sa akin ng lahat. Siguro para sa iba, parang wala lang. Siguro kung ano nung pwede niyong i-comment. Pero alam niyo, yan lang kasi yung paraan ko para gumaan yung nararamdaman ko. Kasi kung wala mang nakakakita at nakakaramdam sa akin, ako mismo sa sarili ko, nakikita at nararamdaman ko kung ano nangyayari sa pagkatao ko. Awang-awa ako. Yan. Kaya gusto ko lang na balik-balikan yung moment na talagang ganito pala ako. Binidyo ko to kasi para makita yung
sarili ko. Kung after kong may himasmasan, ano yung pakiramdam, ano yung pakiramdam ko, ano yung makikita ko. Ganyan pala talaga ako. Diba? Ako lang mismo sa sarili ko ay nakikilala ko talaga. Inaalam ko, kaya huwag niyo sabihin hindi ako nasasaktan. Wala naman yung ibang magtatanggol sa sarili ko, kundi ako lang eh. Ako lang. Kaya hayaan niyo na. Kung hindi niyo ako maintindihan, di huwag niyo intindihin. Kung hindi niyo makita, di huwag niyo na lang tingnan. Kasi hanggat nakikita ko ang sarili ko at nararamdaman ko, paulit-ulit kong aalalahanin. Niyan ako. Kung alin, saan dapat aware ako sa pagkatao ko, kung anong ginagawa ko, kung anong iniisip ko. Pag-aaralan ko pa kung ano pa yung hindi ko alam. Yun lang. Kasi yung taong yan, yung nakikita nyo ngayon, mas pinipili niya maging mabuting tao. Yung parang wala siyang masaktang iba. Wala siyang mapahirapang iba. Apakalawak ng pangarap niya. Kahit hindi na lang sa sarili niya. Para sa mga anak. Makita sana ito ng mga anak ko. Para maging inspirasyon sa buhay din nila. Malungkot, masaya. Yan ang klaseng tao yan. Kaya huwag niyong huhusgahan. Dahil sa sarili niya, siya lang magtatanggol niyan. Siya lang mismo magtatanggol sa sarili niyang pagkatao. Alam niyo, habang kumakanta ako dyan, sinisigaw ng utak ko na nagpapasalamat ako na mahal ko kayo. Nagpapasalamat ako na lagi ko rin kayo naisip. Lagi ko kayo nakikita sa isip ko. Lagi ko kayo nararamdaman. Dahil kung hindi ako nagmamahal, hindi ko kayo mahal, nasan kaya ako? Kung walang maging proud sa iyo, maging proud ka sa sarili mo.